Naku po, meron daw planong patalsikin si PBBM. Ang planong patalsikin si PBBM ng mga dating opisyal ng AFP. Mga dating opisyal pa ng AFP daw ang nagpaplano mga tol. Hindi natin alam kung ito'y may katotohanan pero bibigyan natin to ng reaction video. At Canadian helicopter muntik tamaan ng China F. Nako po, ayan na nga ang sinasabi natin. So itong video panonoorin natin mga tol, itong balitang to ay mula kay John Reps. Yan kung nakikita ninyo mga tol. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel at kung bago ka pa lamang dito sa atin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa mga tol. Total wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to mga kapatid. Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, abay muntika ng tamaan ng Chinese fighter jets ang isang helicopter ng Canada na nagsasagawa ng ehersisyo sa South China Sea. Alamin ang buong detalye mamaya. At Pangulong yung mga ganong insidente mga tol, posibleng pagmulan kasi talaga ng ng gulo yun. No, yung ginagawa ng China ay talagang hindi na nararapat, no. Wala na sila sa lugar sa ginagawa nila mga tol. Marcos Jr. balak umanong patalsikin sa pwesto ayon kay Chief of Staff General Romeo Browner. Kaya naman nagbabala ito sa lahat ng tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ng Defense Ministry ng Canada na si Bill Blair kahapon na dalawang mapanganib na pagharang ang naganap na kinakasangkutan ng fighter jets ng China at isang Canadian Cyclone helicopter noong October 29 sa international na bahagi ng South China Sea na malapit din sa Paracel Island. Sinabi ni Blair na ang Canadian CH-148 Cyclone helicopter ay lumipad mula sa warship na HMCS Ottawa na nagsasagawa ng mga regular na ehersisyo sa rehiyon. Ngunit biglang dumating ang J-11 fighter jets ng China. Ang unang tagpo ng helicopter at fighter jets ay maituturing na ligtas. Ngunit nang bumalik ang fighter jets ay hindi na umanuligtas dahil gumawa ng delikadong hakbang ang Chinese fighter jets. Pero yun na, yung una okay lang kaso bumalik pa mga tol. Mukhang may intention talaga no? Kung saan lumipad umano ang fighter jets malapit sa helicopter na naging dahilan ng pag-alog dahil sa turbulence. At hindi lang yan dahil nagpakawala din umano ng flares ang Chinese fighter jets kaya mabilis na umilag ang helicopter upang maiwasan umanong tumama sa rotor o pumasok sa air intake ng helicopter. So anong trip nun? Biglang magpapaganon, alam niyang may helicopter doon. Diba? Pupunta siya sa unahan, magpapakawala siya ng flare. So anong ibig niya sabihin doon? Diba? Kita mo yung ginagawa nila mga tol, masasabi mo bang tamang gawain niya ng may katinuan sa isip, diba? Biruin mo kung anong pwedeng pagmulang gulo niyan kapag halimbawa napahamak o kaya napasama yung nangyari dito sa helicopter mga tol. Grabe pinagagagawa nila, no? Ayon sa CAF o Canadian Air Force ay wala naman umanong damage ang helicopter at ligtas naman ang lahat na sakay. Heto at pakinggan natin mga kabayan ang pahayag ni Canadian Defense Ministry Bill Blair. I'll just read a brief statement about an event that took place which was concerning to us on Sunday morning, October 29th. While deployed in support of Canada's Indo-Pacific strategy aboard the HMCS Ottawa, a cyclone embarked and was conducting routine exercises in the South China Sea when it was intercepted by the People's Liberation Army J-11 fighter aircraft. And though the initial encounter was safe, two subsequent encounters between that aircraft and our cyclone helicopter were deemed unsafe. With successive passes, one jet eventually conducted a pass over the cyclone helicopter with little separation, causing the helicopter to experience significant turbulence and take appropriate actions in order to remain safe. And later that same day, during a second sortie, the same helicopter was once again intercepted by a J-11 fighter aircraft, which launched flares directly in front of our helicopter. The helicopter pilot had to maneuver to avoid the flares and reduce the risk of ingesting a flare into the helicopter's rotor and intakes. This encounter was also deemed unsafe. All of these interactions took place in an international airspace, well outside of any claimed territorial seas and associated airspace. These maneuvers put the safety of all personnel involved in unnecessary risk.
Canada expects that any intercept of our aircraft will be conducted in a safe and professional manner. Canadian Forces members undergo extensive training before these missions. They're well prepared to deal with these events as they may occur, but all members of our air detachment and crew aboard the Ottawa remain safe. The helicopter was not damaged in these interactions, and the Ottawa and the embarked helicopter continued on the mission. As outlined in our Indo-Pacific strategy, we're going to continue to step up our forces in that region. Most recent incidents, on 2 occasions, the actions of the People's Republic fighter jet were deemed to be significantly unsafe, and we'll express our concerns to the people. At sa ibang balita naman, isiniwalat ni Chief of Staff General Romeo Browner sa kanyang talumpati sa Change of Command ceremony sa Camp Don Basilio Navarro sa Zamboanga City ang planong pagpapatalsik kay Pangulong Marcos Jr. Hindi pinangalanan ni General Browner ang mga nasa likod ng destabilization plot laban kay Pangulong Marcos Jr. pero dati umanong mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang mga sangkot dito at nakausap din niya mismo. Mga dating opisyal na eh. Tutusin dapat wala na silang dito sa bagong administrasyon, di ba? So bakit kaya no? Well, eto mga tol ay hindi pa confirmed pero ang nagsabi na niyan ay si General Browner. So may pinaguhugutan to mga tol. Kayo anong masasabi nyo about sa balak na to, no? Sabay niyan ay hinikayat ni General Browner ang mga aktibong sundalo na huwag sumali sa anumang kudita para patalsikin si Pangulong Marcos Jr. At kapag nalaman niya na kahit sino sa mga aktibong tauhan ang sangkot sa destabilisasyon ay kakatok umano siya na mabilis ngunit maingat. Some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Awa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. Grabe naman yung mga yun, di ba? Ang lala na nga ng kinaharap natin kakatapos lang natin sa pandemya, di ba? Tapos may problema pa tayo sa China. Tapos, ngayon ang gusto nilang gawin is kudeta laban sa presidente natin ngayon. Di ba? Sinong papalit dyan? Siyempre, yung ating VP. O kaya kung sino yung gusto nilang iluklok, mga tol. Hindi maganda yon, hindi makakatulong kasi sa bansa yon. So sana, etong mga dating opisyal, sabing gano'n ni Browner, you have the right to do that. Di ba? Kasi meron tayong democracy. So ang pangit pala ng demokrasya pag ganyan. Kung gusto mong maglunsad ng kudeta laban sa nauupo, pwede mong gawin, di ba? Meron kang karapatan kasi sabi, you have the right to do that. Sabing gano'n, balikan natin, you have the right to do that because we are in democracy. Sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Diba? You have the right to do that. Ibig sabihin, meron kang karapatan na gawin yun dahil tayo nasa demokrasya. So, ang pangit naman pala ng demokrasya pag ganun. Diba? Kapag meron kang kapangyarihan at kapag meron kang kakayanan, meron kang karapatan na magsagawa ng gulo. Kasi ang kudeta, mga tol, di mo naman masasabing kapayapaan yun, di ba? Gulo yun eh. Di ba, lalabanan mo yung gobyerno? Ang tawag doon, mga tol, pagtataksil sa bayan pag nilabanan mo gobyerno. Tama ba ako, mga tol? Comment nga kayo sa ibaba, mga kapatid. So, ipagpatuloy natin to. Itong sinasabi ni Browner. Awa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. Diba? Dapat ang ginagawa is nakikipagkaisa sila sa mga proyekto ng ating gobyerno. Wala naman siguro ang ginagawa si President Marcos na ikakasama ng bansa natin, mga tol, para magnais silang pabagsakin yung kasalukuyang presidente natin. Diba? Wala naman sigurong ginagawa si PBBM na magpapabagsak ng ekonomiya natin para maglunsad sila ng tinatawag na kudeta, mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang napanood natin mula kay John Reps, mga tol? Pwede ka mag-comment sa ibaba. Pwede mong i-share ang iyong opinion, ang iyong saloobin sa comment section natin sa ibaba. Maraming salamat sa panonood, mga tol. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.